Ayan. So, today is Friday and finally, andito na ulit kami sa NKTI. Ayan. Sobrang excited na kami guys kasi ito yung day na ipapagawa na sa amin. Kumbaga ito na yung last na laboratory test daw namin for admission namin para bukas for our kidney transplant. And I'm so excited. We're so excited for it. Kasi finally, ito na. Sinagot na ni Lord kung kailan ba yung kidney transplant namin. Ito na talaga siya guys. Ayan. So, andito kami sa loob ng NKTI. As in, sobrang ganda dito sa loob guys. Para siyang lobby ng isang hotel. Centralized yung aircon, ang linis, ang ganda. So, ito ulit. Pila-pila ulit tayo sa laboratory room. Magbabayad tayo. Yan. So, kumbaga ito kahit ano ipagawa na sa amin ng doktor dito, gagawin na talaga namin para matapos na lang talaga lahat siya. And so, excited for tomorrow for admission. So, yan, may tusok kami. Tig-dalawa kami actually, pero yung akin lang yung videohan ko. Ayan, so, mga initials lang naman na lab test yung mga to. And then yan, magbabayad na tayo sa cashier. For our x-ray naman. Ayan, then may RT-CPR. Tapos yan, kinukuha na ulit kami ng dugo. Ayan, so finally, admission na. Thank you. Ayan, so it's our admission day. And so, andito ulit kami sa NKTI for our admission. Ayan. So, ang unang step daw na kailangan namin gawin is ipa-rapid test naman yung mga bantay namin ngayon. Ayan, so habang inaantay namin yung rapid test nila, kami naman ng asawa ko, i-claim naman namin yung mga laboratories or result ng laboratories namin kahapon. Ayan, so manid kasi siya para sa admission namin today. Ayan o, so chill lang, lakad-lakad lang. Ayan, nakasmile na, excited na para sa admission namin. Ayan, so ang saya-saya. So, pabalik na kami sa mga kasama namin. Then, inaantay ulit namin yung rapid result nila. Kasi sabi nila mga around 30 minutes to 1 hour daw. And then, at 12 noon, ayan, finally, nakuha na din namin yung action slip mula sa aming social worker. Yan. And then, punta daw na kami ng admitting area. Ayan, then submit lang namin yun guys, mabilis lang as in. Then sinabihan na kami na ipasok na daw namin yung mga gamit namin sa loob. Sabi yung saya namin dyan, ang bilis. Finally, eto na talaga siya. Ayan. So ayan, andito na kami sa admission area. Inaantay na lang namin yung mga sundo namin. So, ang dami naming gamit, guys. Para kami magbabakasyon, magbe-beach lang, ganyan. So, after ilang mga minutes, mga 30 minutes siguro na pag-aantay sa admission area, nandito na din yung mga sundo namin. Ayan. So, natutuwa lang ako kasi first time kong mag-wheelchair. Yan. Kasi sabi ko nga, pwede naman ako maglakad. Pero protocol pa rin pala talaga kahit okay ka lang. Yan. Lahat ng pasyente talaga naka-wheelchair. So, yan na, dinadala na kami sa aming mga kwarto. So, dito ako mag-i-stay. Yan. So, ang ganda. Parang semi-private siya, pero ang linis. Ang ganda. Malinis. Meron, parang curtains lang. Parang 6 ata yan dapat na ganyan. Tapos, naka-divider lang yung aming mga curtains. Yan. Tapos, dito naman si Prince. Dito naman siya mag-i-stay. Yan. So, ang ganda ng room niya. Maayos, may own CR din, maganda. Basta sobrang linis at para ka lang naka-hotel, ganyan. Pak na pak. Yan, so sobrang excited na namin kasi finally, admission day na. Yan o, kita naman sa aming mga ngiti na finally, eto na talaga siya. Wala nang atrasan. Yan, unang gabi pa lang namin sa hospital, pinag-renal diet na agad kami. So, yan. So, in preparation sa operation namin by Monday. Ayan. So, Saturday kami na-admit sa hospital. Tapos, Monday pa naman ng 12 noon yung operasyon talaga. So, ito nga pala yung pagkain ko kinagabihan. So, may grilled fish, may papaya, at saka hindi ko alam kung anong tawag dyan sa green na yan. So, yan yung pagkain ko ng gabing yan.
Yung gamot naman ng asawa ko. So, I think ito ata yung i-maintain niya for life kasi may lifetime din kasi sila na medication. So, yan ata yung yun yung gamot niya. Kasi pinag-take na siya agad ng anti-rejection drug. So, baka yan na nga talaga yung i-maintain na niya. Ayan, so, super excited kami this day kasi ayan, so today is Sunday and bukas na yung operation namin. Yay! Yan, so, sinabihan kami na magda-dialysis siya today. Tapos, eto na talaga yung huling araw ng dialysis niya bago yung operasyon. Ayan, so we are grateful na may machine, may dialysis. Kasi kung hindi, oh my gosh, hindi ko na alam kung ano mangyayari sa mga dialysis patient natin. So, grateful talaga dahil sa 5 years and 10 months, na-extend talaga yung buhay niya dahil sa machine na ito. 'Di ba? So, looking back, as in, inaalala ko yung mga pinagdaanan namin. Yung 3 a.m., nagda-dialysis kami sa Dangilan. Yung 3 times a week, nasa NBPH kami. Diba, yung mga special occasions na sasacrifice like birthdays and anniversaries. Oh my gosh. Doon kami sa hospital nagsa-celebrate talaga. Grabe, dami naming pinagdaanan bago matapos yung lahat ng to. So, nakakayak siya and nakaka-overwhelm. Sobrang saya. Kasi finally, gone are those days na hirap na siyang huminga. Gone are those days na in pain siya. Gone are those days na umiikot lang talaga yung buhay namin sa hospital. Diba? So, mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Ayan, so finally, isang tulong na lang talaga operasyon na namin. So, Sunday ito ng gabi, then Monday, 12 noon yung operation namin. So, pinag-ayos na kami, prepare na kami ng mga nurses. Ayan, linagay na yung heplock namin. Tapos, pinag-skin test na din ako para sa antibiotic, para i-check kung may allergy daw ba ako sa antibiotic na gagamitin. Tapos yan, pinaligo na din ako para mas fresh daw, mas malinis. Tapos, pinagsuot na din ako ng gown. Pinatanggal yung nail polish sa paa para mas malinis nga kasi baka mag-cause pa ito ng bacteria or infection pa. Yan, so pag major operation, bawal po talaga. So, ayan, hindi ko naman alam kung ano yung preparation na ginagawa kay Prince sa kabilang kwarto, pero I think parehas kami. Tapos kinuhanan kami ng blood sample para sa aming blood type, para if ever mangailangan daw kami ng dugo, at least ready na talaga siya. Ayan, so this night, as in praying talaga, hoping, as in dasal kami ng dasal na sana maging okay yung operasyon, na magising kaming dalawa. Pinagpe-pray ko talaga this night na sabi ko, Lord, ikaw ang mag-operate sa amin. Gamitin mo yung mga kamay ng doctors, mga nurses na nasa operation room para maging successful yung operasyon na to. Ayan, so yung Bible natin andyan lang talaga sa tabi ko habang natutulog. Praying and hoping talaga. Ayan, so finally Monday, dumating na yung pinakaantay namin talaga, yung operasyon mismo. So around mga 10:30, kinuha na po ako sa room ko. Tapos around 2:30 naman nung sinimulan na yung operasyon. So natagalan kasi dapat 12 noon yung operasyon namin, pero natagalan siya kasi ayaw payagan si Prince ng cardio niya. So muntikan na naman na hindi matuloy talaga yung operasyon, pero praise God, successful, pinayagan siya at natapos yung operasyon na walang palya. Ayan, so thank you Lord. So, ang ginawa sa akin sa operation room, parang sinabihan lang ako na mag-i-start na, then pinag-inhale, exhale ako dun sa parang hose na linagay dito sa mouth ko. Tapos, nakatulog na ako. Then, naalimpungatan na lang ako na sabi nung nurse na sa recovery room na daw ako. Tapos na yung operasyon. Tapos, sinabihan ako na iaakyat na sa room. So, parang sabi ko, ay, ang bilis lang pala. Parang natulog ka lang. Ayan. So, praise God kasi tapos na yung operation. Maraming salamat din po sa mga prayers nyo and all. Thank you.
Ayan, so paggising ko, nasa room na ako. Ayan, so actually this time, hindi pa nagsisink in na naoperahan kami or natapos na yung transplant, as in wala. Kasi nakafocus yung mind ko sa nahihilo ako, naduduwal ako, ganyan. Tapos all throughout ng Tuesday talaga, as in nakatulog lang ako. Yan. So, si Prince naman this time, nangungulit pa siya, nakakatawag pa siya. Yan, nakakapag-message pa siya this time. Yan. Then, here comes Wednesday, ganun pa din. As in, hindi pa nagsisink in lahat, natapos na pala yung operation. Yan. Kasi, yun din, nahihilo ka pa rin. May konting hilo, may konting duwal. Tapos, sinabihan na ako na pwede na akong kumain. Tapos, mag-take ng tubig na 2 to 3 liters a day, ganyan. So, tapos pwede na daw akong umupo, pwede na daw akong tumayo. Pero this time talaga hindi ko pa kaya. Hindi ko pa kayang tumayo at saka umupo. So all this time, nang kahit pag-ihi ko, naka-bedpan lang din talaga ako. So si Prince naman around Wednesday, nag-start na din yung pain niya. So nawala na din yung effect ng anesthesia sa kanya. Kaya hindi na din siya nakakapag-message talaga. Ito yung time na gusto na din niya talaga, nakahiga lang din siya, nakatulog at saka naka-rest. Pero, ayan, all in all, maayos naman yung pakiramdam. Parang wala lang. Parang hindi ka na-donate. Parang yung pain lang talaga yung nafe-feel mo dun sa sugat. Ganun lang siya. Ayan, so day 3 na ito mula nung maoperahan kami. So, ayan, so sinusubukan ko pa lang na tumayo. Actually, first time ko yan na tumayo para mag-CR nang walang kasama, ganyan. So, all this time, naka-bedpan lang talaga ako. Sa bed lang ako. Nakahiga lang siya. And then, supposedly, lalabas sana kami today. Kaso, hindi ko pa talaga kayang maglakad. Yan. So, inuunti-unti ko siya. Pinapractice ko siya na bumangon ng mag-isa, maglakad ng mag-isa. Baby steps ba, kumbaga ganon. So, masakit kasi talaga yung sugat dyan. Tapos, yun, since hindi tumatawag si Prince, kailangan ko din siyang dalawin sa kabilang kwarto. Kasi actually, bawal naman talaga. Pero nakiusap kami sa nurse, nakiusap ako sa nurse kung pwedeng dalawin ko yung asawa ko, i-check ko naman siya. Ayan, so, kahit hirap maglakad, yan. Gusto ko siyang puntahan kasi. Kasi yan yung unang pagkikita namin after ng operasyon. So, after 3 days pa. Tapos yun, pumayag naman yung mga nurses. Kaya, ayan, nadalaw ko siya. And then, pagpunta ko sa kwarto niya, yan, in pain na din siya. Hindi na rin siya makabangon, ganyan. Kasi masakit din yung mga sugat niya. At kung ano-ano yung mga nakakabit sa kanya. Yan, pero praise God. Tapos, Ayan, so day out na namin. So, kailangan ko nang ma-discharge. Pero syempre, hindi tayo papayag na hindi natin mabibisita yung recipient ko. Syempre, yung asawa ko yun. Ayan, so pagdating ko ng room niya, so ayan, kumakain na siya. So, hindi pa siya okay actually, pero pa-start na siyang mag-recover sa mga sakit na mga nararamdaman niya. At least medyo nakakatayo na din siya, ganyan. Nakakapunta na din siya ng CR. Yan. Pero in pain pa rin kasi may catheter pa siya. Meron pa yung mga swero niya at kung ano-ano yung mga nakakabit sa kanya. Pero all in all, okay na siya. Yan, so kasi nag-i-start na siyang uminom, nag-i-start na din siyang kumain. And then nakakangiti na din siya. Ayan. So, lahat ng pain talaga may kapalit. Lahat ng sakripisyo may kapalit. Ayan. So, tuwang-tuwa kami dahil worth it lahat. Kahit in pain kami actually na dalawa dito. Masakit pa yung mga sugat. Pero sabi ko nga, yung mga sugat na ito, yung sakit ng mga sugat na ito, ay kurot lang sa mga pinagdaanan naming sakit. Ayan. So, nakakatuwa na tapos na yung kidney transplant and hoping na lahat na din ng may sakit gumaling na din na tulad namin. Yan. So, praise God. We are ayan. So, palabas na ako this day. Friday na po ito. Ayan. So, inaantay ko na lang talaga yung mga magsusundo sa amin. Ayan, and buti na lang, mababait yung mga nagsundo sa amin kasi akala ko talaga totally nalalabas ako na hindi ko makikita yung recipient. Pero habang palabas kami, sabi nung naghahawak ng wheelchair, ma'am, sino yung recipient mo? Pwede kang mag-hi hello sa kanya or magpaalam sa kanya, ganyan.
So, yun. Buti na lang talaga mabait siya. So, nag-hi hello lang ako kina Prince. Then, alis na kami. So, after nun, bago kami umalis that day, binigyan lang kami ng instruction ng nurses. So, wala namang ibang bilin sa amin. Kasi, syempre, iisa na yung, bukod syempre sa iisa na yung kidney mo, kailangan mo lang talaga maging healthy. So, uminom ka ng 2 to 3 liters a day. Pwede naman daw akong kumain ng mga pagkain na kinakain ko dati, pero in moderation lang talaga. So, syempre, precaution lang talaga kasi iisa na nga yung kidney mo. Ayan, then, bukod doon, yung pain reliever talaga. So, yun yung kabilin-bilinan nila na wag daw akong basta-basta mag-take ng pain reliever unless kailangan ko magpa-check up sa kanila pag meron akong nafe-feel, ganyan, na sakit, para bigyan daw nila ako ng gamot na friendly sa kidney. So, yun naman, wala namang ibang binago sa routine mo kundi yung maging healthy ka lang talaga. So, yun lang. Ayan, so after 3 days na na-discharge ako, na-discharge naman yung recipient ko, yung asawa ko, ayan. So, nag-message siya sa akin this day, at binalita nga niya sa akin yung magandang balita, praise God, dahil yung mga laboratory daw niya, ang gaganda ng result, nag-normal po lahat. As in, sobrang ganda ng mga laboratory daw niya. Ayan. So, actually, ngayon pa lang nagsisink in nung pauwi na siya at kasama ko na siya dito sa bahay. Ngayon pa lang nagsisink in na, oo nga, tapos na yung kidney transplant. May kidney nga pala yung asawa ko, nakakaihi na siya at hindi na kami pumupunta ng dialysis 3 times a week. So, praise God. Grabe, no? Grabe talaga si Lord. Pag kumapit ka talaga sa Kanya, siguradong hindi ka talaga niya bibiguin. Kaya sa lahat ng may CKD dyan, wag po kayong mawalan ng pag-asa. Nawa po ay magkaroon kayo ng mga donors. Nawa po wag matakot yung mga kapamilya nyo, mga kaibigan nyo na mag-donate sa inyo. And nawa may mga taong magmalasakit sa inyo para matulungan din kayo financially para makapagpa-kidney transplant din kayo. Ayan, so praise God, tapos na po kami. Sana talaga kayo din yung susunod na sa amin. So maraming salamat po sa panonood at pakikinig sa aming mga kwento. Ayan, so finally, nasa bahay na kami pareho at nagre-recover. And ayan, naglalambing na naman siya na ako daw yung maglinis ng mga sugat niya. So sabi nga niya, iba daw yung pag-aalaga ng isang asawa. Ayan, kasi hindi nga kami magkasama sa isang room and ako yung nag-donate din sa kanya. So, ayan na nga. So, finally, tapos na yung kidney transplant. Yung CKD, andyan pa rin siya. Hindi pa rin siya cured. Pero at least, yung kidney transplant kasi treatment siya sa CKD. Yan. Pero hindi siya gamot. So, mananatili yung CKD pa rin dyan. Pero at least, di ba, hindi ka na pupunta ng dialysis center 2 times or 3 times a week. Ayan. And syempre, kailangan mo alagaan yung bagong kidney para hindi ka na bumalik sa pagdadialysis. Ayan. So, nakaka-inspire yung mga nauna kasi may mga tumagal talaga na lifetime na talaga yung kidney nila. So, kailangan lang talagang precaution at sumunod sa mga doctors. Ayan. So, yung mga sugat na yan ay mananatiling alaala ng aming mga sakripisyo, mga iyak, paghihirap na mga pinagdaanan talaga namin. Praise God dahil tapos na. Super galing talaga ni Lord, yung perfect timing talaga. Iba pag kumapit ka sa Kanya. Kaya mananatili talaga kaming mananampalataya at magsisilbi sa Kanya at i-share yung mga kabutihan niya sa amin. Ayan, so after 1 week po na na-discharge kami sa NKTI, after po ng kidney transplant namin, balik hospital po ulit kami para magpa-laboratory naman para sa aming weekly check-up. So buti na lang talaga nagpapahiram ang NKTI ng wheelchair. Ayan, magbigay lang po kayo ng ID sa guard, tapos bibigyan na po kayo ng wheelchair. Kasi during this time po, kumikirot pa rin po talaga yung mga sugat namin. Doon nakakalakad, pero paika-ika pa rin po siya. So yung asawa ko po nag-wheelchair siya. So ako naman, feeling ko kaya ko nang maglakad. So naglakad ako hanggang laboratory. Pero nung andun na po kami sa loob, dun ko po na-feel yung pain. Lalo po nung umuwi na kami kasi nag-taxi kami. Then matagtag po talaga sa daan, kumikirot talaga yung sugat. Ayan. Then ako naman po, ayoko talagang nagtitake ng gamot ever since as much as possible kasi
ayoko nagtitake ng pain reliever kasi sabi nga ng doctors, ito po yung isang cause kung bakit nasisira yung kidney natin. And syempre, isa na nga po yung kidney natin, so kailangan po natin talaga siyang alagaan. Ayan, so kung may mga nararamdaman po kayong kakaiba sa katawan nyo, magpa-check up na po kayo bago po lumala yung sakit. Kasi ganun po yung nag-start sa asawa ko bago siya nag-dialysis. So wala po as in symptoms na visible na nakikita talaga. Basta nung nagpa-check up na po kami, yun na agad yung sabi ng doktor, kailangan na daw po niya mag-emergency dialysis. Ayan, so after 1 week na na-discharge kami after ng kidney transplant sa National Kidney Transplant Institute, ayan, balik ulit po kami ng NKTI ngayon para magpa-check up naman ng mga laboratories na pinagawa ng doctors. So, ayan, patience lang po talaga sa pagpila kasi madami pong tao, madami pong nagpapa-check up, ayan. So, ako naman po bilang donor, sinabihan po ako na balik ako magpa-check up after 1 month sa nephro. Tapos sa uro naman po, after 3 months na. So, okay naman po yung sugat, yun lang po yung chinek sa akin. And then, yung ibang laboratories ko, which is okay naman po siya. So, kailangan ko lang po talagang mag-diet and mag-extra precaution na kumain ng healthy. Kasi medyo nag-increase yung kreya natin. Ayan, so, bawas konti ng mga karne ng baboy daw, ganyan. So, kailangan ko mag-diet. And then, sa asawa ko naman, sa recipient ko, is pinapabalik siya weekly. Ayan, para gawin yung mga laboratories, para i-check po siguro kung okay at nag-function yung bagong kidney niya. Ayan, so praise God, okay naman po all in all yung laboratories namin, pareho, and nagre-recover na po talaga kami. So ayan, naka-wheelchair pa kami kasi masakit pa rin talaga yung mga sugat. After 1 week na na-discharge kami, may pain pa rin siya. Ayan, so thank you. Ayan, so bumalik ulit yung recipient natin, yung asawa ko sa NKTI para magpa-check naman po siya sa cardio at saka sa vascular. So, chinek po yung sugat niya if nagda-dry. Then, ang sabi po sa cardio, pag po pala after ng kidney transplant, yung puso po natin na nag-complicate dahil sa CKD or sa pagdadialysis is nagbaback to normal din pala siya after ng kidney transplant. Ang galing, no? Ayan. So, this time, hindi po ako sumama sa asawa ko kasi kumikirot pa rin po yung sugat. So, naka-rest lang po ako sa bahay. Then, habang ginagawa ko tong video, as in, nag-flashback lahat talaga yung mga pinagdaanan namin. Kasi halos weekly po andito kami sa OPD para magpa-check up dito sa NKTI. Ayan. And then, imagine po yung bibiyahe kami ng 6 to 8 hours galing Nueva Vizcaya. Tapos 7 AM po nakapila na kami dito sa NKTI. Natatapos na po kami around mga 5 PM. Minsan po, umaabot po kami ng 8:30 ng gabi. Halos ganito po yung scenario, halos wala ng tao sa labas. Kami po yung huling na check up. Tapos after ng check up, kailangan naming umuwi agad kasi kailangan naman naming habulin yung dialysis niya kasi kinaumagahan noon is 7 AM naman yung dialysis niya. Grabe no yung struggle, pero as in ngayong tapos na, worth it talaga lahat. Kailangan lang talagang tiyagaan at kumapit, wag susuko. So after 2 months ng operasyon, ito na po, nakakapag-drive na po kami pareho. At sobrang sarap sa feeling na unti-unti bumabalik na kami sa dati. May konting kirot na nararamdaman pero okay lang yon. Ang importante, tapos na po yung matagal na po naming pinapanalangin. Buti na lang talaga at lumaban kami. Buti na lang talaga at hindi kami bumigay sa nakakapagod at napakahirap na prosesong to. Dahil ngayon, ramdam ko na agad yung pagbabago sa buhay namin. Maraming salamat talaga sa Diyos. At eto po kami, makalipas ang 1 taon pagkatapos ng aming operasyon. So maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa aming kwento. To God be all the glory.